Ako, ang problema, nakita ko problema dito na ang problema at solusyon, ano? Ito yung nakita natin na ang gobyerno ay walang maliwanag na plano at walang maliwanag na talagang masasabi natin pondo. Kasi kung ang gobyerno po natin ay may sarili pong hawak na langis na tayong kumukontrol, kamukha ho niyan, umaasa lagi tayo sa mga private sector. Ngayon, naisip nyo ngayon, government to government. Kayo palang maiisip yan. Kung noon pa lang po sana, ginawa na po yan, di sana hindi ho tayo nagkakaproblema ngayon. Yun. Kumbaga ganito mga kababayan, ang Pilipinas po ay may sakit. Ano? Ngayon, alam mo na yung sakit Ang gagawin mo, alam mo na rin yung lunas. Gagamutin. Alam mo na kung saan ka bibili ng gamot. Yun. Kumbaga, hihintay mo muna na alam mo na darating ito, na magkakasakit ito, ang gagawin mo, ngayon ka palang maghahanap ng gamot. Ika nga, kung ang ginagawa ho ng gobyerno ay tinulad ko sa isang gamot, na meron ka na nakaimbak na nakatagong gamot dito, na dumating man yung sakit na yan, hindi mo na kinakailangan pumunta kay KPL. Ayun. Hindi mo na kinakailangan pumunta kay BMR. Ayun. Hindi mo na kinakailangan pumunta kay Brothers Travelers Yan. para makiusap ka na may gamot ka pa dyan. Oo. Ang tinutukoy ko kung halimbawa ay katulad doon ng mga bansa na hindi mo alam kung saan ka maghahagilap ng langis. Kung may imbak ka, may langis ka dyan, na pinaiikot din ng sariling gobyerno, hindi ka naman problema. Gatchalian nagbabala sa posibleng pagkaubos ng supply ng langis. National Contingency Plan ipinananawagan. Matapos ang 27 na araw mula nang sumiklab ang tensyon sa Middle East, hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw at komprehensibong National Contingency Plan ang pamahalaan upang tugunan ang epekto ng sigalot sa bansa. Ito ang binigyan din ni Senador Sherwin Gatchalian nitong Miyerkules sa kapihan sa Senado. Ang ganitong planoan niya ang magsisilbing gabay kung ano ang eksaktong gagawin ng gobyerno sa oras ng crisis at kung gaano kalaking pondo ang kakailanganin. Dahil dito, iginiit ni Gatchalian ang agarang pagbuo ng isang Unified Contingency Plan na mag-uugnay sa mga hakbang ng Senado sa ilalim ng Project Committee at ng Executive Branch sa ilalim ng Crisis Uplift Committee. Nagbabala si Gatchalian na hindi malayong mangyari ang pinakamasamang senaryo na ang tuluyang pagkaubos ng supply ng langis lalo na't wala pang matibay na kasunduan sa supplier. Dagdag pa niya, kung hindi masisiguro ang tuloy-tuloy na supply sa loob ng susunod na 60 na araw, maaaring lumala ang sitwasyon at maepektuhan ang ekonomiya at ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sa usapin ng pundo, sinabi ng senador na may humigit kumulang 190 bilyong piso ang gobyerno na maaaring gamitin para sa ayuda at mahigit 200,000 na ang natutulungan sa proyektong ng transportasyon. May karugtong pa ito, partner, Tuloy ko lang. Gayunman, iginiit ni Gatchalian na hindi sapat ang kasalukuyang hakbang kung walang malinaw na plano at siguradong supply ng langis. Dahil dito, iminungkahi niya ang government-to-government deals sa pagbuo ng langis dahil hindi na sapat ang kakayahan ng pribadong sektor lamang. Magkakaroon muli ng pagdinig ang Project Committee ngayong Huwebes kung saan inaasahan ni Senator Gatchalian na agad nilang maipasa ang kanilang committee report sa Malacanang. Mga kapartner, ano ang inyong masasabi rito sa mga panukala ni Senator Gatchalian? Sino ba chairman ng project committee na yan, si Gatchalian? Para si Ligarda. Ligarda. So, wala. Si Gatchalian yata eh. Gatchalian. Sige, pagpalagay natin si Gatchalian. Partner, bakit nila nasabi ito na kinakailangan bumuo ng isang panibagong contingency plan? Bakit nga ba? Maaaring hindi sila nakakita ng ganoong klaseng ginagawa ng mismong presidente. Oo.
Kasi kung may nakikita silang sapat na ginagawa ng presidente dito sa kakulangan natin ng supply ng langis, bakit pa sila bubuo? Sa madaling salita niya, partner, nakikitaan nila na may pagkukulang ng presidente, parang, teka, inutil naman ang galawan nito eh. Tayo na lang kaya gumawa. Tayo na lang kaya bumuo. Di ba? Hindi na nag-aantay sa Senator Gatchalian. Hindi na. Nagkusa na sila. Nagkusang palo na. Oo, ganun. Ikaw, partner, ano masabi mo? Ako, ang problema, nakita ko problema dito na ang problema at solusyon, ano? Ito yung nakita natin na ang gobyerno ay walang maliwanag na plano at walang maliwanag na talagang masasabi natin pondo. Kasi kung ang gobyerno po natin ay may sarili pong hawak na langis na tayong kumukontrol, kamukha ho niyan, umaasa lagi tayo sa mga private sector. Ngayon, naisip nyo ngayon, government to government. Kayo palang maiisip yan. Kung noon pa lang po sana, ginawa na po yan, di sana hindi ho tayo nagkakaproblema ngayon. Yun. Kumbaga ganito mga kababayan, ang Pilipinas po ay may sakit. Ano? Ngayon, alam mo na yung sakit Ang gagawin mo, alam mo na rin yung lunas. Gagamutin. Alam mo na kung saan ka bibili ng gamot. Yun. Kumbaga, hihintay mo muna na alam mo na darating ito, na magkakasakit ito, ang gagawin mo, ngayon ka palang maghahanap ng gamot. Ika nga, kung ang ginagawa ho ng gobyerno ay tinulad ko sa isang gamot, na meron ka na nakaimbak na nakatagong gamot dito, na dumating man yung sakit na yan, hindi mo na kinakailangan pumunta kay KPL. Ayun. Hindi mo na kinakailangan pumunta kay BMR. Ayun. Hindi mo na kinakailangan pumunta kay Brothers Travelers Yan. para makiusap ka na may gamot ka pa dyan. Oo. Ang tinutukoy ko kung halimbawa ay katulad doon ng mga bansa na hindi mo alam kung saan ka maghahagilap ng langis. Kung may imbak ka, may langis ka dyan, na pinaiikot din ng sariling gobyerno, hindi ka naman problema. Yun ho ang punto de vista rin. Ngayon, kinakailangan mo ngayon mag-build. Kung noon pa niya ginawa yan, kaya lang ho, dito makikita, ang gobyerno ho natin, Pabaya. kaya ho tayo palagapak Ayaw. Kaya ho tayo na pag-iiwanan ng ibang mga bansa kasi yung mga ibang bansa, advance sila mag-isip. Samantalang ho tayo, Advance matulog. advance ho tayo pabulusok sa bababa. Nasa ng Pilipinas ngayon? Nasa third world country, right? Bakit tong ibang bansa ho? Nasa first class country ho sila. Kasi ho, advance ho sila advance na ho sila. Yung hinaharap po, nakikita na po nila. Pinaghahandaan nila. Ang Pilipinas, kung kailan po dumating, bahala na si Batman, tsaka nating askasuhin. Hindi ka na. Partner, nagustuhan ko yung sinabi mo about sa mga gamot-gamot na yan. Oo. May bigla ako naisip kaya natawa ako Ano? sabi mo dapat bago dumating yung sakit na yan, meron ka nakaprepare na gamot. Halimbawa, yung mga basic na sakit lang. Ipagpalagay natin gamot na sakit na literal kaso, partner, hindi nagagawa ng ating presidente kasi ibang gamot yung ibang gamot yung nakaimbak. Parang kilala ko yun. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Naglalakbay ang aking Partner, diba? nagagamot naman siya. Ano ka ba? Nagagamot. In fairness, In fairness. Nagagamot naman talaga siya. Lalo na ngayon, may sakit siya. Oo. Doble nga, yung gamot, hindi ginagamit niya Kasi, di ba, yung isang gamot niya, yung sa diverticulitis ba yun? Kailangan ma-divert. Pero partner, dagdagan ko lang. Sige, partner, dagdagan mo. Total, eto na. Nariyan na ang problema. Krisis na ito. Huwag nating sabihin walang krisis. Krisis na po ito. Hindi ako tumututol, mga partner, sa mga ayudang ginagawa ng ating presidente. Nagkaroon ka. Wala. Hindi naman tayo super okay tayo doon, masaya tayo doon kasi natutulungan yung ating mga kababayan sa ganitong kagipitan. Bumaba ang kanilang kita sa kanilang pamamasada, so nararapat lang na bigyan sila ng kaunting alalay. Pero maaari ba habang nagbibigay sila ng tulong, ito panawagan natin to sa kasalukuyang administrasyong Marcos, habang nagbibigay po kayo mga sir, Mr. President, ng tulong sa ating mga kababayang chopper, ayuda para sa kanilang krudo, madaliin po ninyo ang paghahanap po ng matatag na supply ng langis para maitigil na yung pamimigay ng ayuda sa mga chopper manumbalik sa dati. Yung sisiguraduhin nila, partner, ba na yung supplier talaga na hindi mauubusan yung
mauubusan ng bibigay sa atin na langis, yung supplier na matatag, para magkaroon ng kapanatagan ang ating mga kababayan pagdating sa supply ng langis. At higit sa lahat, manumbalik ang presyuhan ng krudo at maalis yung pangamba ng ating mga kababayan at maitigil na rin itong patuloy na pag-aayuda. Imbes na patuloy tayo nag-aayuda, buwan-buwan, kung buwan-buwan man, baka one time lang yon, yung ipinang-aayuda natin, ipambibili na lang natin ng langis. Ganun na lang, di ba?